Sunod-sunod na pong naglalaro. Ito pong si Grandmaster Wesley So. Dito po sa ginaganap na Title Tuesday sa mychess.com wherein lahat po ng top players sa buong mundo naglalaro dito. Maganda po ang kanyang simula. Game 1 panalo, Game 2 panalo at ngayon pong Game number 3 kalaban niya po si Sam Shaklan ng USA. Teammate niya po ito dati sa Olympiad eh. Puti po si Wasiso dito. Ang tinira niya po ay D4 na sinagot ng D5. Nag C4, C6 tapos knight lang po sa C3. Slab defense po ito na sinagot lang po ng knight to F6 tapos tinirahan ng knight F3. Ito po yung main lane ng slab na tinirahan ni Sam ng E6. Yan naman po yung tinatawag nilang semi-slab. Ibalik ko lang po ang pinaka main line kasi talaga ng slab, kinakapture po ito. Tapos nilalabas to. Ayan. Kasi pagka-takes mo dito, ang idea niyan, libre, tapos didepensa ng B5. At tinitira po ng white, nag-A4. Tapos mailalabas na yung bishop bago mag-E6. Pero ito pong E6, semi-slab po ang tawag dyan. So pagka E6, ano bang idea? Ganun din. Kakainin din po ito, tapos mag-B5. Yun nga lang, nakatago yung bishop dito. Pagkatira po ng E6, nag-G3 naman. Ito pong si Wesley. Ang tawag po sa opening na ito, semi-slab defense pa rin, pero ang setup na pinili ni Wesley is yung tinatawag nilang katalan. Ang bishop dito po ilalagay. Yan. So pag nag G3 ka, parang sinasabi mo, sige, kainin mo lang. Ang ginawa po ni Sam, hindi niya kinapture, nag knight BD7. Pagka knight BD7, develop lang. At pagka develop, kinapture na yun. Dinelay lang ng konti pero yun talaga gagawin nun. Iti-takes po talaga yan. Yan, pagka takes, nag-castling lang si Wesley. So, ibig sabihin, parang sinasabi ni Wesley so dito, sige, sa'yo na yung po na yan. Kukumpletuhin ko lang yung aking development. Magka-castling lang ako, save na yung king ko, saka ako atake later on. Kasi po, yung po na yan, binibigay. Pero ang nakuha po ng white dyan, mamaya may E4, magkakaroon po ng magandang sentro. Kahit 1 pawn down, kaganda ng sentro mo. Ang ginawa po is nag-B5 na nga, na sinagot, ayan na po yung E4. At actually, yung E4, medyo nakakapagtaka pa yan eh. Kasi ang iisipin mo, bakit mo in-E4? Eh di ba may tiradang B4 na hindi po ginawa ha? Gusto ko lang ipakita. Pag nag-B4 ka kasi gumalaw yung kabayo, libre to. Kaya nga, sabi ko, bakit ka nag-E4? Diba? Pero makikipagsabayan po yan. Mag-E5 yan eh. Ganon. Tapos pag kinapture mo to, text din doon. So, siguro isipin nyo, coach, capture pa dito. Isa pa. Siyempre, kakain din dito. Tapos pagka-takes doon, capture dito. Sabayan yan. At ito pong posisyon na ito, maniwala ko sa hindi, kahit na lamang po ng pawn, ang itim dito, lamang po ang white dito. Dahil pangit po yung pawn structure, pwedeng mamaya pila-pilahan yung mga yan. Mga ganyang-ganyang idea. Tapos weak pa ito, lakas ng long diagonal. Yung king, butas pa. Kaya po hindi ginagawa yun. Balik po tayo doon ha. Ang ginawa po, abay, sumobra yung balik. Sumobra yung balik, no? So, pagka E4, ang ginawa is nag-bishop B7. Na sinagot ng E5 ni West. Knight to D5, of course, umiwas. And then, knight to G5. Ang ganda ng knight to G5. Ang mga idea po niyan, binubuksan po yung bishop para sa long diagonal. Not just that, may mga idea na pwede dito, threat mate. Under development pa po kasi yung black, di pa po nakasling eh. O di pa ito nakalabas. Pangalawa, yung ikot po dito yung matindi dyan eh. Ayan, kontrolado yun. Anyway, nag-8-6 po yan. And then, ayun na nga, umikot. Para po sa knight to E4, knight to D6, nag-queen to B6 naman. Ito pong si Sam Shaklan. Binabantayan niya po yung C5. Pwede din po kasi siya mag-C5 later on. Kaya kailangan din bantayan yung B5. Ayan o, para magbuhay po. Kasi kahit 1 pawn up siya, but bishop to eh. Parang walang silbi. Malaking pawn siya dyan eh. Pagka queen to B6, nag-A4 naman si Wesley. Mali pa nga daw eh. Pero maganda yung idea ng A4. Ibalik ko lang po ano. Ang gusto po kasing gawin ng engine, queen to G4. Queen to G4 idea is simply preventing the bishop to be developed para po may pressure dito. At kung sakali mo mag G5 ka, pwedeng baragin niya na gano'n eh. Yun ang pinapatira ng engine. Pero pinili ni Wesley yung A4 which is very typical po sa ganitong posisyon na kung saan magsi-C5 nga eh. Hindi maka-C5 ngayon kasi malilibre yung pawn na yan. Okay? Kaya ang ginawa po niyan, typical din to, A6. So, para saan? Gusto talaga mag-C5. Kailangan madepensahan to. Na sinagot naman ni Wesley, magsi-C5 ka pala, A5, ayun. Ang A5, mali daw. Balik ko ulit, no? Ang tama tira, Queen G4 talaga, pinipilit.
ng engine, mag-queen to G4. Ganun pa rin yung idea, hindi makadevelop yung bishop, baka nga pwede ka mag-check dito, pagka-capture, libre ito mamaya. Ganun po yung mga idea. Kaso nag-A5 si Wesley, nasara. Pagka A5, umatras sa may C7, nasinagot na ng queen to G5 or G4. Ganon, tinira pa rin ni Wesley. Ang naging problema po sa tira na yan, sinara po kasi itong queen side. Abay mamaya, pwede pong makapag-castling yan. Pero si Wesley, sinadya niya yun. Kasi pag nag-castling yan, baka susundutin niya po ng check. Tapos capture, takes, capture doon, libre to. Tapos weak pa to. Tapos weak din to. Yun ang nakikita kong plano ni Wes. Kaya si Sam, sabi ni Sam, ayoko mag-castling. Ang ginawa niya is G6 bago mag-castling. Question mark eh. Kasi ang best move castling eh. Sabi ibigay na daw yun. Ibigay na eh, sabi ng engine eh. Pero pagkatira po ng G6, question mark yan. Equal daw po yan eh. Ang tinira po dito ni Wesley, abay bishop to dito, ayan, tamang development lang, nag-castling na, and then sinagot ni Wes ng queen to F3 na hindi nagustuhan ng engine. Ako nagustuhan ko, hindi kasi tayo engine eh. Ang idea po niyan, ito eh, magandang pressure na binibigay eh. Di ba? Pero ang gusto ng engine kasi dito, matindi naman yung engine eh, baliw yung engine po eh. Pakita ko lang yung tira ng engine dito ha. Ang gusto niyang gawin, B3. Hanip na baliw na engine. Kumbaga, sa'yo na yan. Ang plano niya, yes, nagbigay ka ng pawn, pero mabubuksan kasi ito eh. So, pwedeng pabagsakin yan, dadahan-dahanin. Dadahan-dahanin. Ang pinapatira nga po ito eh. Punta ka daw dito. Tapos, mamaya siguro, pwede mo kainin yan, may kain ka dito. Tapos, later on, bukas tong file. Di ba? Yun ang pinapatiran eh. Saka ka daw mag-queen F3, no? Anyway, ang inuna nga is queen to F3. Ngayon, ano pinagkaiba niyan? Pagka queen to F3, nakapag C5. Ano ngayon, pwede pa rin ba to? Hindi pwede kasi may kain dito, kailangan mo na mag-react eh. At pagka C5, napilitan si Wesley mag-knight to D6. Yun. Pagka knight to D6, kinapshot po ng bishop yan, binawi po, of course, and then queen takes to D6 na kung saan, abay, teka lang, 2 pawns down na si Wes ah. Pero okay lang yan kasi may knight to E4. Medyo mananalas at manggugulo na sinagot ng kalaban ng queen to E7. At eto ang plano ni Wes. Ba't niya ginawa yan? Pawn takes sa C5. Para saan? Pagkabawi, may knight takes capture and then bawi yung pawn doon. Yun ang nangyari. Nabawi din yung pawn na isa. So, 1 pawn down na lang. Pero ibalik po natin, no? Ibalik po natin. Kasi bakit ba question mark yung knight to C5? Ayan, no? Ang tamang tira po kasi dito, wag mong kainin agad. King movean mo lang. Ayun. Actually kasi, napilitan si Sam kainin yan kasi may threat po na knight D6 tapos may mga capture doon. Kaya po kinain niya agad. Pero sabi dito, king movean mo lang kasi kahit mag knight to D6 ka now, eto mali dahil may capture. Hindi kasi check. Ngayon, pag kumapture ka dito, pwede ka naman kasing ipin. Yon ang pinaglalaban ng engine. Kaya gusto niya yon. Kahit mag-bishop to F4 ka, kainin lang eh. Capture, wala pawn down ka, lakas ng knight dito later on. No? Lakas ng mga pyesa. Kaya hindi daw maganda yon. King move lang daw. Kaso, kinain agad ni Sam, capture takes, and then boom, biglang nag-equal na naman. No? 1 pawn na pa rin si Sam, pero yung pawn niya naaalangan. Kaya nga po ang ginawa na rook to D7, ako mali na naman, di kinapture lang yung pawn. Pagka-capture yung pawn, hinamon. Sabi ni Wesley, hamon-hamon ka pa, eto, tapos ka. Boom! Paray, patay! Pusa gala. Kasi nga, napin yung tore. At ito po ay biglang winning kay Grandmaster Wesley So. Grabe mga blunder, napakasimple, no? Kasi ganyan talaga pag blitz. Ang time control kasi 5 minutes without increment. So, binibilisan siguro ni Sam. Anyway, capture takes at ito po ay malinis na. Nakapin, kaya hindi mo tinitikman agad eh. Nakapin pa eh. Anytime pwedeng kainin, pinapahinog or sinisigurado na ready na mga ibang pyesa pagka takes dyan. Ayan nangyari. Di ba? Inatakin. Kining mo ba? Boom! Wali. Bagsak pa yung kabayo, isang tore magiging kalamangan, kaya Sam Shaklan nag-resign na lang. Anyway, pagkapanalo ni Wesley So, Game 4 natabla siya kay Grandmaster Frederick Spain at Game number 5, malakas ang kanyang kalaban. Walang iba kundi si Grandmaster Hansen Eric. Ayan na. Nung nakaraang Title Tuesday, tinalo ako nito ni Grandmaster Hansen Eric. Ipaghihinti tayo ni Wesley. Ano bang nangyari? E4 po ang tinira ni Wes na sinagot ng E5. Knight lang po sa C3. Aba teka, bien na game. Usually kasi, di ba, eto,
Ngayon, bakit pa inuuna 'to? Ano bang pinagkaiba niyan? Meron po kasing idea dito ang white na at some point kung pahihintulutan, uunahin po yung bishop dito, makakapag D3 and then makakapag F4 bago mag-knight to F3. Kaya inuuna po ito. Anyway, ang sinagot po ni Hans and Eric is knight to C6 na tinirahan ng G3. Abay, yun pala ang plano. So, hindi pala yung makapag F4, pero mag-G3. Ngayon, bakit kailangan unahin to? Pwede naman yan yung mauna tapos saka ka mag-G3. Kasi po, pag inuna mo to, tapos nag-G3 ka, may D5. So, yung knight to C3 na prevent yung D5. Okay? Pangalawa, yung knight po, pwedeng pumunta sa E2. Tapos magkakasling F4 pa rin. Yan po yung mga pwedeng gawin. Yan po yung mga reason, bakit, ano bang pinakaiba? Pareho lang naman, di ba? Kaya yung sequence very important sa opening. Anyway, nag-bishop lang po sa may C5, bishop to G2, nag-D6, and then nag-knight lang po sa may A4, no? Anong idea ng knight to A4? Kasi nga, mamaya, kailangan niya makapag-castling tapos makapag-F4 na hindi niya magagawa kung nandito yung bishop at malakas naman yung bishop kaya trinatry niyang patayin. Sinagot lang po yan ng A5 and then kinapture na ni Wesley. Pagka takes capture, nag-D3 lang, nag-knight to E7, knight to E2. Yan na yung sinabi ko kanina. And then nag-castling tapos castling lang din. Siyempre, kukumplituhin yung development, nag-bishop to E6 na sinagot ng bishop lang po sa may E3. Nag-B6, siyempre, dinipensahan po yung pawn na sinagot ng F4 na. Yan yung sinabi kong mga plano, di ba, nangyayari na. So, since naka-develop na po kasi lahat ng minor pieces, both sides, safe na yung king. Ang susunod talaga dapat, guys, pag ganito kayo, kung kayo naglalaro, para malaman nyo kung ano yung magiging play, open file. Ang ibig sabihin po ng open file, mabubuksan po yung isang file na kung saan tatanggalan mo ng pawn para yung tore mo magamit. Ang open file po kasi para sa mga major pieces yan, rooks and queen. Ayan. Kaya pagka F4, ang ginawa nag-F6 Ang pinaka-idea niya, kasi pagka F6 ko, kung kakainin mo yan, pawn takes, pareho tayo nasa open file. Okay? So, ang ginawa naman po ni Wesley, aba, teka, gusto mo pareho tayo nasa open file, edi sasara ko yan. Anong purpose? Kasi pwede niyang bombahin. Ayun, pawn storm naman ang gustong gawin. So sabi niya, lock naman yung gitna. Dito tayo mananalasa sa may king side. May mga idea po yan bobombahin na ganyan. Tapos mamaya tumatakbo yung king dito. Atakihin ka na ganun. Locks ng bishop na to, di ba? So isipin niyo, coach, pag binomba niya yung king niya hindi niya safe. Safe yung king kasi wala naman nakapasok na pyesa Di ba? Walang nakapasok na pyesa. Kaya nga po ang ginawa dito ni Hans and Eric, aba, hindi ako papayag na ikaw lang yung atake. Magsisipon ako. Counterplay para mabuksan ng todo yung D-file. Pwede siya makagawa ng kalokohan dyan sa may D-file, di ba? Counterplay. Anyway, nag-G5 pa rin si Wesley. Kinapture, pawn takes, and then nag-queen to D6. Ayan na yung ginagawa niyo. Kakasabi ko lang, atake sa may D-file. Dinipor naman ni Wesley. Bago ka maka-atake, abay, itulak ko na yan. Kasi weakness po yung D3, backward po tawag dun kaya tinulak. Anyway, pagkatulak, kinapture po yan, nasinagot ng knight takes, and then nag-knight to E5, lakas ng knight sa E5. Nasinagot lang po ng knight to B5, napakagandang tira, hitting the queen, hitting the C2 po, na umiwas lang sa may B4, question mark ang nilagay. Ang tanong, balik po natin, bakit hindi niya nalang po kinapture? Pag takes kasi rook FD1, may pressure dito binibigay na unahan sa open file, no? Tapos ito daw po ay lamang talaga sa puti kasi hindi ka makamadepensa lang. Kung ano, didepensa kang ganyan, kainin muna natin to, no? And then bishop to h6, ayun. Syempre gagalaw ka. Saan ka pupunta? Hindi ka pwede dito, Kasi pag pumunta ka dyan, capture takes and malilibre to. Kaya malamang dito ka lang, pag nandyan, rook dito. Kumbaga, lahat ng play nasa puti. Ikaw dumidepensa ka hanggang dulo, hindi mo maitulak to dahil papasok yung kabayo. Ayun ang nangyari, kaya balik po tayo, napilitan si Hans and Eric, wag ipalit yung reyna, nag-queen to B5 na mali. Kasi sabi ni Wesley, binigay mo yung pawn, kainin ko lang yan. Ngayon, bakit binigay yung pawn, no? Kasi may rook D8. At pagka rook D8, tatakbo yung reyna na kung saan, no, may bawi dito. Kaya ang lakas ng loob na ibigay. Pero kahit kasi mabawi niya yan, sabi ni Wesley, it's all yours, baby. Sige, pantay tayo ng pawn. Pero pagka pawn takes ko sa may F6, babawiin mo yan malamang. Tapos susugurin kita ng bishop, atakado yung tore, nakulong. Yun ang nangyari. Kaya sabi ng engine, this is definitely better for the side of white.
Grabe 'no? Ganyan sila mag-isip, medyo malalim. Nagbibigay ng pawn, yes may bawi ka, pero dahil doon kasi nagkakaroon ng initiative minsan yung kalaban tulad nito, 'di ba? Oh, walang magawa yung tore kaya nag-king move na lang 'yan. Ang nasa isip niyan, sige kainin mo. Yung kending na 'yan bukod sa safe yung king kahit papaano with the idea of rook to G8 kasi nga bukas yung G file. So sabi niya, ka-counterplay na lang ako. Pagka king to H8, sabi ni Wesley, sa'yo na yan, hindi ko pa kakainin yan. Sige, iiwas mo, hindi ka makaiwas kasi may threat pa dito eh. Hindi nagustuhan ng engine yung tira ni Wesley. Kasi linagyan ng expert. Gusto ko ibalik para malaman ano bang best move. Ang best move daw, kainin mo na lang and then play it simple as queen to F2, palit-palit reyna. Yun ang pinapatira ng engine. No? Para, easy win. Anyway, sabi ni Wesley, walang easy win dito. Gusto ko matihin ka, Brad. Queen to H4, lamang pa rin naman. Kaso, may tira po dito si Grandmaster Hansen Eric na hindi niya nakita. Napakaganda. Halos maka-equal pa. Bishop to C4. Ibigay mo talaga yung tore. Pero may counterplay ka dito. Atake din sa tore. Hindi makaangat atakin ng reyna. Malilibre po yung tore dun sa may A1. At dahil dyan, mapipilitan gumalaw yung tore. Let's say, for example, kung igalaw mo yan na ganyan, di ba? Queen to D4, matinding check. Ha? Anong matindi dyan? Kiking movean ko lang yan. May knight takes to F5, pusang gala. Hindi mo matikman dahil may ganon. Oh? Ganda ng Bishop C4 kasi nadepensaan yung threat with a threat eh. Di ba? Hindi nakita ni Hansen Eric. Ang tinira niya is knight to G8. Makes sense, no? Atakado, depensado, pero wala kinain na. Oh. And then, kining mo ba para wala ng threat. At ito po ay winning kay Wesley. Quality up Tapos, yung F6 weak pa, inatake. Anyway, tuloy natin, umatake doon, tumalon, kinapture, takes, and then inatake yung reyna, umatras, inatake yung pawn, and then bishop lang po doon. Ginalaw niya yung bishop para po mapunta dito yung tore later on, may pressure doon, may mga ganun, mate. So, ang ginawa po niya, nag-knight to E7 agad, na sinagot na ng rook to G8. Ako, mali pa pala yung rook to G8. Mali pala yung rook to G8 kasi may napakagandang counterplay na hindi nakita ni West. Ibalik natin, ang tamang tira daw, rook A to D1. Ang pinakasimple, kainin mo, quality up ka naman Tapos tulak-tulak. Yun na. Pero syempre, minamadali ni Wesley, mate gusto niya Yun nga lang, question mark yan. Alam niyo kung bakit? Naku, may simpleng tira na hindi nakita. Ang simpleng tira, knight to D3. Anong threat niya? Check. Kasi nga humahanang yan, di maka-king move may threat pa na ganun Yun ang simpleng tira na hindi nakita. Ang ginawa po is nag-queen doon, pinning the knight or the bishop. Gusto niyang ipalit. Kaso sinimplihan lang. Rook to F1 depensa. Nag-queen lang doon sa may E3. Okay? Nasinagot lang ng queen to H5 na kung saan nag-resign. Paano ubusan nga ito ng oras Ano ba nangyayari? Ano nangyayari? Mapatihin. Walang depensa. Walang pwedeng bumalik para bantayan yung pawn na to o yung square na to. At dahil doon nanalo si West, di ba? At dahil po sa panalo ni West yan, na yan, abay, medyo leading na po siya. Ngayon, round 6, nakalaban niya si Trong Son. Sa hindi po nakakilala kay GM Ngoc Trong Son, siya po yung number 2 player ng Vietnam. Malakas po ito nung batang naging Grandmaster din po ito if I'm not mistaken. Nasa 15 lang ata Grandmaster na to So nakalaban po niya si Trong Son na uwi sa tabla yung laban. Ang gulo ng laban yan, may mga brilliant move kaso magaling dumipensa si Trong Son. Inatake niya yan Ayan inatake Inatake yan. Ayan ba't di linagyan? Brilliant po sa pinakain lang pinapakain lang talaga yung bishop. Ano ba idea niyan pag kinapture? Kasi pag tinix mo yan, mabubuksan po yung file. Yan ang mga plano, no? Kaso wala, tama din tira ni Trong Son, no? Gulo ng laban dito, guys Ayan capture, binigay. Tama. Eto, dito ako bumilib kay Trong Son. Kasi pag gumalaw to, parang lalamang na si Wiz May ganito na Hindi pwede yun kasi may check capture Tapos kulong dali tore o reyna. Kaso may ganun palo. Tapos nag-knight doon, mali. Ang tamang tira daw, ibigay na yan. Ang tamang tira, rook to E3. Pagka takes capture. Pagkagalaw ng reyna, saka mo ito kainin, nakapin.
Kasi hirap makita nun, no? Anyway, ang ginawa is nag-night doon, tinulak, hinamon, at ayan po ang nangyari. Okay, nakain yung phone at grabe, lamang pa pala dito ang item kaso wala na silang time, less than a minute, no? Sinulak na lang, nakapasok. Ayan, nanggugulo na lang si Wesley. Oh, check, ayun, wala ng time eh. Oh, eto po, nauwi sa tabla. Tabla eh. 1 point up si Trongson pero walang time eh. Ayan, nauwi na lang po sa tabla. 19 seconds na lang kasi. Tinabla na lang, no? Anyway, pagkatabla niyan, naku, kalungkutan. Sumunod na raw, natalo si Wesley kay Macarian. Ayan, napun down yan eh. Napun down. At pagkatalo niya dyan, nagtuloy-tuloy. 4 na sunod na panalo. Round number 8, tinalo niya po. Ito pong si FM, no? FM Tyran. Tapos round number 9, si FM Artin. Tapos round, matataas yung rating, 3,000 plus ang rating, almost 3,100. Tapos round number 10, tinalo niya po si IM Kwong Daw. Actually, sikat po itong batan to. Nung nakaraan, nagse-second place ito talaga sa Title Tuesday. Nag-champion na ata to one time eh. GM na po yan. Actually, pumunta ako ng Vietnam, siya po nag-champion sa nilaro ako sa Vietnam na Grandmaster Norm Tournament. Siya po yung nag-champion. Malakas na bata, no? Pinagdududahan nga tong engine dati kasi ang bilis, malakas eh. Pero wala. Tinalo siya ni Wesley. And then last round, nanalo na naman si Wesley laban kay FM Ivan Yeletsky. Tataas ang rating, si Ivan 3,100 din ang rating eh, di ba? So, tinalo siya ni Wesley. Ang naging standing, eto po, tingnan po natin ang naging final standing ng event. Ang nag-champion si MBL, 9.5 na sumekon. Ito pong si Fabiano Caruana, 9.5. Gresyuk 9. Katay niya si Wesley. Pang-4 si Wesley, natalo pa sa tiebreak. Pero 4th place is not bad. Ayan po ang kabuuan. Ako naglaro, puro talo. Puro talo inabot ko. No? Ayan, yan po ang kabuuan ng torneyong ito. Abangan niyo po yung paparating na mga laban ni Wesley. Meron po magandang event ngayon eh. US versus Uzbekistan. Wesley Son, Fabi, makakalawan niya sila Noderbek, Abdusatorov, si Sindarov, at iba pang player from Uzbekistan. Magmamatch sila eh. Alam ko, blitz po ang match nila eh. Maganda yon. Anyway, abangan po ninyo yung mga susunod natin na video. Don't forget to support yung ating app, Biyaherong Chess Coach app. I-download nyo po sa Play Store. Ngayon, yung mga naghihintay po para po sa Apple or iOS, may nagka-problema po kasi yung aming unang sinabit, hindi na-approve. Ngayon, ginagawa na ulit, tinitira na ulit. Hopefully, within this month talaga mailabas na sa Apple para makapag-download na din po kayo. Muli ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Maraming salamat po ulit sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an